Oo, nandun tayo nung... Oo. Nandun tayo nung Martes. Ayun na. Yun yung view namin. So, buti na lang. So, mahaba pa yung lalakarin namin hanggang dun pa sa tuktok. Hola, good morning! It's another day dito sa Malaga, Espanya. Kung kahapon nag-shopping lang kami, wala kaming nagawa kahapon kundi mag-shopping. Ngayon naman ay napakarami naming naka-line up na gawin. So first, pupunta kami sa Malagueta Beach. It's so early in the morning kasi ayaw naming abutan ng sobrang init o sobrang sikat ng araw papuntang beach. Yung beach kasi na pupuntahan namin ay malapit lang o walking distance lang sa hotel accommodation namin. So, pwede kong sabihin na nasa city siya at isa itong beach na to sa pinupuntahan talaga ng mga turista dito. Actually, sinamahan ko lang yung aking mag-ama dito sa beach kasi ako ay magbabantay ng aming mga gamit, plus hindi kasi talaga ako pwedeng maligo ngayon. Alam niyo na kung bakit. Plus hindi ako masyadong nag-video dito sa beach kasi napakaraming sensitive areas ang makikita. Like yung nasa harapan namin, totally naked talaga siya, as in nakahubad. So pag ganon, ayoko mag-video. Hindi naman kami masyadong nagtagal sa beach kasi nga sobrang init. So yung sikat talaga ng araw ay iba, pero masasabi ko pa rin na okay at tolerable yung init ng sikat ng araw dito compare sa Pilipinas kasi walang kasamang usok dito. So kahit papano kaya pa namin, pero yun nga masama rin sa katawan o sa balat natin yung sikat ng araw. Kaya bago pa uminit na uminit, bumalik na kami ng hotel para magpahinga. And then after namin magpahinga at after namin mag-lunch sa hotel, saka naman kami gumayak at lumabas ulit para naman pumunta sa Alcazaba de Malaga. Habang papunta kami sa Alcazaba de Malaga, marami kami napuntahan ng mga tienda na dadaanan mo talaga kasi nga nandito nga kami sa sentro kaya hindi maiwasang mapatingin at pumasok sa mga tienda. At dahil nakabakasyon kami, hindi pwedeng bumalik kami ng Madrid nang hindi bumibili ng ref magnet. Ayan o, stand ko. Mahal, sa kabila ako ha, Birkenstock. ¿Es de mujer? Todos son... Uy, Nonyo, sushi bo. Ang bango, ano yun? Pasok tayo dyan? Daan lang. Bukas ba? Agwa. Ano, DVD na. Hindi ka magbumili mo ng agwa mo, be. Oo, be, baka hindi ka maano sa loob. Bumili ka muna ng agwa mo. Ayan, dyan oh. Oo. Antayin ka namin dito.
And then, at last, narating namin itong entrance o papasok o paakyat ng Alcazaba de Malaga. Bago ka makapasok o bago mapuntahan yung mga different station sa loob, kailangan mo munang bumili ng ticket. Yung ticket niya ay nag-range lang ng 7 euro, mga ganyan, per head. Pero since balak din naming puntahan yung isa pang fortress na malapit dito sa Alcazaba, meron silang huntos na rate na kung kasama yon ay nag-range yung per head ng 10 euro, kaya ang binayaran namin ay 30 euro para sa aming tatlo na. So ito kasing nakikita nyo ngayon, pataas to paakyat siya. So pero kahit papano madali siya kasi may mga stairs kang aakyatan. So madali siyang akyatin. Pero ang nagpahirap lang sa amin ay yung init talaga ng araw. Hindi siya ganun kahirap akyatin, plus yung view sa taas kapag narating mo na. Hindi pa ito yung pinakatuktok, pero maganda na yung view na nakikita mo. So, mahaba pa yung lalakarin namin hanggang dun pa sa tuktok. Kung napapansin ninyo, glimpse lang o pasilip sa Alcazaba de Malaga yung pinakita ko sa inyo. Kasi balak kong gumawa ng separate video at doon sasabihin ko rin kung paano pumunta, paano bumili ng ticket at yung struggle namin paakyat makita lang yung magandang view na nakikita ninyo ngayon. Plus, itong video kasi na ito ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung nangyari sa amin ngayong araw, kung saan kami pumunta ngayong araw, as in kung ano talaga yung mga pinuntahan namin ng buong araw. After namin makarating sa tuktok ng Alcazaba, ang next stop namin ay yung susunod na ruins na malapit dito sa Alcazaba de Malaga. Pero bago kami makarating doon, kailangan naming bumaba mula sa tuktok pababa. Yes, kasi walang daan sa taas. So, ang kailangan namin gawin, struggle kami ulit pababa. Lalabas kami ng Alcazaba de Malaga, and then sa gilid ng Alcazaba de Malaga, yun yung way papunta naman ng ruins ng Castillo de Gibraltar. Kung struggle kanina papuntang Alcazaba de Malaga, yung paakyat nun, mas struggle dito. Kasi sa Alcazaba de Malaga, kahit papano may aakyatan kang hagdan, pero dito ay wala. Sa umpisa, okay pa yung lalakaran mo, mga ganito, yan. Hindi ka mapapagod kahit papano. Pero, habang paakyat ka, after mo dito sa hagdan na to, paslant na. And then, may part pa na may parang marmol kang dadaanan o lalakaran na kung hindi ka mag-ingat, pwede kang madulas. Ha? Magkano? And now, ito naman yung part na akala ko malapit na kami sa tuktok. Pero hindi pa pala, may taas pa pala kaming aakyatin. Ayan! Sa wakas. Oo. Narating din namin yung tuktok. Meron pa! Doon pa pala. Hindi pa ito yung pinakataas ng pupuntahan namin kasi meron pa talagang pinakataas pala. Akala ko ito na. Pero, nag-e-enjoy na ako sa view na nakikita ko. So, nagpahinga lang kami ng konti dito and then saka namin tinuloy yung pag-akyat. Tulad sa Alcazaba de Malaga, glimpse lang o pasilip lang muna yung pinakita ko sa inyo ngayon kasi gagawan ko rin siya ng separate video kung ano yung struggle at kung ano yung makikita mo sa pinakataas ng Gibraltar. So, pababa na kami nito, pero nakita namin itong bus stop. So, meron palang bus na dumadaan o umaakyat sa tuktok at bumababa din. Pero, nag-antay kami niyan. Sinubukan namin, pero 1 oras bago dumating yung bus, kaya tsinaga na lang namin yung pababa. And then, yung nasa baba na kami, saka kami nagpahinga at kumain o nagmerienda ng time na yan kasi sobrang init talaga sa labas. And then, pagkapahinga namin, mga 7:30 to
7:45 o before 8 p.m. na ng mga oras na ito, nilalakad naman namin papuntang Calle Larios. Yung Calle Larios kasi isa rin yun sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Malaga. Kung dito sa Malaga, Calle Larios, sa Madrid ay Sol. At habang papunta kami sa Calle Larios, bigla kong nadaanan itong shop na to. So, unexpectedly, may hinahanap ako talaga na nakita ko dito sa shop na to. Nakakatuwa lang kasi sa Madrid naghahanap na ako nito. Hindi ko inaasahan na dito sa Malaga ko siya makikita at mabibili. Uno, or igual? Este es esto. Ah, Sí, más o menos igual. igual? Puedes probar. Pero el color, Lo puedes probar si quieres. En la mano. pwede? Sobrang excited ako at nabili ko siya kasi sa Madrid pa lang talaga naghahanap na ako nito. Malayo pa tayo sa Calle Larios? Ay, ayun na yata, ma. Ayun, oh. Yung may banderitas. Yun na yata yung Calle Larios. Oo. Ito na yata. Oh, ito na yun na. Ito na yun. So we are here now at Calle Larios. Ito na yun. Hanapin natin yung Primor. May bibilin ako. Primor. Ganda. Lapit lang pala yung tirahan natin dito eh. Oo nga. Malapit nga lang tayo. Sentro ka tayo, di ba? Sa likod lang. Sa likod lang natin. Kaya mahal. Akala ko sinyo. Bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gadang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego!